Ito yung aking bangus tempura. Nalinis-lis ko na maliliit yung ating boneless bangus. May salt na yan. Tapos, nilagyan ko ng glutinous flour. Tapos, meron din akong mixture ng egg, cornstarch, and all-purpose flour. Then, nilagyan ng cold water. Yan. Ito yung may turmeric powder and pepper. Yan ang nilagay ko dyan. Tapos, pinalamig ko. Cold water. Then, 1 egg. Yan. Yan yung mixture nila. Ito na nagawa ko ito. Dikit ko dito. Tapos, skin side muna. Ang nauuna. Pag nilagay sa kawali lang yan. Yan, water na ulit. Yan. Tapos, nilagay natin dito. Ayan, prito ko na yung iba. Bali, dinidip ko na lang yung may glutinous flour na bangus at saka under salt and pepper. Bali, salt lang yun. Ayan, ang tsura. Okay ba? Saktong ano lang yun. Malambot yung loob, crispy yung labas. Ayan, makita nyo na yung result. Diba? Hindi natin pa yung siksik ng lahat. Unti-unti lang. Tapos magbalikod na tayo. Ayan. Hindi siya matilamsik. Dahil muna natin yung skin side. Tapos katamtaman lang yung apoy. Importante malambig yung ating isda at saka yung harina. Saka yung butter mixture. Para mas malutong siya. Yan yung napansin ko. Pang ilang gawa ko na ito. Mag-experiment ako, diba? Yan. Ang ganda ng pagkakrito na ito. Hindi matigas yung yung laman. Tapos makakain mo lahat. Kasi crunchy yung labas. Ito na yung naprito. Paano ko siya para hindi lumambot agad. Kailangan may papadrain natin yung oil. Wala naman actually yung oil. Sakto lang. Hindi siya masyadong oily. Kaya yan. Para ma-maintain yung crispiness. Kailangan ganyan.